Mga igsoon ko ni Kristo, mayong buntag ka na tanan. Ang sponsor sa atong santos nga misa karon mao ang mga LML. Ang tinuod nga pagkamagihatagon anda mohatag sa iyang kaugalingong panginahanglan alang sa kayuhan sa uban. Sa atong ebanghelyo, si Kristo naghimo sa usa ka byuda kabus nga ehemplo sa tiunay nga pagkamagihatagon tungod sa iyang paghatag sa tanan nga iyang gisaligan aron mabuhi. Tungod niini, gikahimutan siya sa Dios ug giisip ang iyang makaubsanong halad nga labaw pa kaysa uban. Sa atong pag-ambit niining sakripisyo sa santos nga misa, magkatungod kita kang Kristo nga mihalad sa iyang kaugalingon alang sa atong kaluwasan. Kauban nato karon si Reverend Father Julius Discapin RCJ, atong Mass Presider. Palihog manindog ang tanan, gawiton ta ang pasiunang awit. Dai tumba,
Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaanan ninyo. Maanaw sa kanimo. Gusto pinapil sa Misa para sa kapalayan nila sa makalag nila ni Marjan, Oligario Senior, Emiliana, Rodolfo, Aquilina o sa tanang kalag sa pagkakulit. Magsuon ang mga kaibigan sa ulo ng atong Santos nga Misa, mag-ilusod kita sa atong mga sala. Nagagkumpisala ko sa Diyos ang magagawa sa tanan, o kaninyo may isuon, ay nalalakas sa magpagalaw, sa kahulap sa pulong sa luha, o sa makuha sa aming kuwato. Kaya akong sala. Busa ang kamuyo ako ang Santa Maria Carmen sa talang mga anghel mga santos, o kaninyo may isuon, ang inyong panginapo sa Ginoo ang Diyos. Karenta ito sa Diyos na makagawa sa tanan at pasilod sa atong mga sala. Dahil punta kita niya nato sa kinabuhing kayo. Amen.
Dalangin amo pagtuo ug sa imong walay buwas na pag-amuma bantay ang tanang maayo kay imong gihatag kanamo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nabuhi ug hari ug pagdalingog sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Aliho maghinto. Ang tinuod nga pagkamangihatagon nagsumikat sa pagsalig sa Dios nga dili gayud mong pasagad. Ang unang pagbasa. Ang pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari. Miadto si Elias sa Sarepta ug sa pag-abot niya sa ganghaan sa syudad may usa ka byuda nga nangahoy ug gitawag niya ang byuda og giingnan. Palihog, dagi akong jutay tubig aron makainom ako. Samtang nagkuha siya sa tubig, gitawag na usab niya ang babae ug giingnan. Hatagi usab ako gamay pan. Ug miingon ang byuda, saksi ang Ginoo nga imong Dios nga wala ako makaluto og pan. Aduna lamang ako usa ka kungkong nga harina ug jutay nga lana sa olibo. Nangahoy ako aron lutuon ko kini alang kanako ug sa akong anak, aron makakaon kami sa dili pa kami mamatay. Ug niingon kaniya si Elias, ayaw ka balaka, buhata ang giingon mo. Apan himui una akong jutay turta ug dagangan ni kanako ug pagkatapos paghimo sa alang kanimo ug sa imong anak. Kay nagtingon ang Ginoo, ang Dios sa Israel, dili mahurot ang imong harina, ingon man ang imong lana, hangtod nga paulanon na sa Ginoo. Milagaw ang byuda o gihimo niya ang giingon ni Elias. Ug wala siya kapsig kalanon sulod sa daghang mga adlaw. Wala mahurot ang harina ug ang lana, sumala sa isulti sa Ginoo, pinaagi kang Elias. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa mga langyan
Gihalad ni Kristo ang iyang kaugalingon aron pagwatang sa mga sala sa mga tao. Ang ikaduhang pagbasa. Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Kay wala mosunod si Kristo sa balaang dapit nga hinimo sa mga tao nga halal lamang sa matuod na balaang dapit. Misulod siya sa langit. Nagatubang siya karon sa Dios alang tuod kanato. Ang pangulong pari sa mga Hudyo musulod ngadto sa balaang dapit matag tuig dala ang dugo sa usab ka mananap. Apan wala musulod si Kristo aron paghalad sa iyang kaugalingon sa makadaghan. Kay mag-antos unta siya sa makadaghan sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Hinunua, nagpakita siya karon sa makausa kung alang sa tanan sa nagkinapos na ang tanang panahon. Aron pagwaktan sa sala, pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingon. Hinahanglan mamatay ang tagsa-tagsa sa makausa o tapos niya na hukman siya sa Diyos. Ihalad usab ni Kristo sa makausa aron pagwaktan sa mga sala sa daghang mga tao. Mupakita siya ikaduhang higayon diin tungod sa sala kung dili sa pagluwas kanila nga nagpulat kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Palihog manindog alang sa pagkasitungo sa Ebanghelyo. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Punahan ang kapos sa Espiritu, kailang ginarian sa langit. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, Ang Ginoo manakalinyo, Malakasaw kanino. na santo sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Ginoo ikaw o iyo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, pagbantay ka mo sa mga magtutudlo sa malakod, magustong magsuroy-suroy, na magsulog, o mga bisting tag-as, ubuot na himuan sulod sa mga merkado, na nagpili sa mga lingkuranan na linain sulod sa mga sinagoga, o sa mga dapit na labing maayo sa mga kumbira. Nalubig sila sa mga byuda o nangilog sa ilang mga katigayunan, o gunya, nagpasundayan o tag-as ng mga pag-ako katubangan sa mga tao, labi pang makalilisan ang ilang silog. Samtang naglingkod si Jesus tuwal sa palundanan sa templo, nalihid siya sa mga tao na nanghulog dito sa ilang mga halad. Daghang dako na nanghulog o daghang kwarta. Kunya biduol
Sa hulganan sa halad ang usa ka byuda kabus o mihulog o duha ka dako. Gitawag ni Jesus sa iyang mga tinun-an o giingnan. Labaw pa sa gipanghulog sa uban ang gihulog ining kabus nga byuda. Kaya uban mihulog sa sobra sa ilang bahati. Apan siya bisan sa iyang kakabus mihatag sa tanan nga iya. Gihatag niya ang tanan nga iyang isaligan aron mabuhay. Ang Ebanghelyo sa Lugar. Dahil ko ikaw, O Kristo, palihog maglingkod. Sa kinabuhi ni Mother Teresa ang Calcutta, sa dihang wala pa siya mamatay, kanya tungod sa iyang ipakita, kaayo, kamot kihatagon, pagkamalunoyon sa mga kabos o labi-labi usap ng mga masakiton sa diyang nag-mission siya sa India. Ang iyang pulong na moigihan sa iyang pagpamalando sa iyang espiritual na kinabuhi, ningon siya, give, but give until it hurts. So ang sugdanan sa pagkamagihatagon, dili tungod kay doon na tayo ikahatag, doon na tayo ikabuga, puno ang panudlanan sa ito ang mga bulsa, mga ang panghatag, o ato na lang din automatic na kung dili minun siya, hinanglan ba di yun ang kasakit. Kaya bitong murag pungko na ka, murag wala na kay kahatag, pero tungod kay doon na kapay na wala kay laing buhaton, kundi imol gihapon ihatag. So dili sa ito ang introduction sa wala pa magsugod ang atong visa, gingon ang tinuod ng pagkamagihatago anda muhatag sa iyang kaugalingon. So diha di ay ang sukaranan sa tanan o diya masupod ang tinuod ng pagkamagihatagon na kung atong kinibuhaton may involve ang ato ang kaugalingon, ang atong kinabuhi. So may isuon, ato din nadungog sa mga pagbasa. Sa unang pagbasa, si Propeta Elias, doon na sa itong inanglanon, kay panahon na ito sa tigutong, kung napadpad sa niya itong David, na doon ay usa ka byuda. Kung wala siya laing gibuhat, kung kay nanginahanglan siya, binuol siya. Kung siya pagduol sa usa ka byuda, mingon siya tagay kong tubig. Kung niya, tagasang tubig, nakagigutom siya, mingon siya tagay kong pan. Kung dito, paambit ka niya ang byuda, no, kaya namuha siya o kahoy, o magluto, o giyaw sa ipadayan ang tinuod ng kahimtang. No, ito, mingon siya na, kung lutuo na namo karon kini gamay harina, no, sa nalang akungkong, pinigauma, wala na. No, kaya tigutong katong higayuna, kunya, iya gigingon. Hangtod nga, ila na lang paabuton, hangtod silang mamamatay. Apan, diyan nato makita sa usang kabyuda, nabisan wala na siya, usa na lang kapungkong, kunya, dunay nangayo, usang kapungkong na lang sa harina ang naan nila, dunay nangayo, na iya pagil gipaambit, iya pagil gilutuan, ug sila nangaon, kauban na niyang usaka na. So may suot, give, but give until it hurts. Sigurado, nalagit ang sakit ngayang gipati, no? Kapos na sila, no? Biyudan pagin siya, kunya, doon na sila paminanglanon, apan tungod, no? Ingon pa siya, tungod. Kaya ingon ang Ginoo, ang Diyos sa Israel, dili mahurot ang imong harina, ingon man ang imong lana, hangtod nga paulanon na sa Ginoo. Moning pulong, nagipaambit, nga nakahatag kanina o
inspirasyon aron sa pagpaambi, aron sa paghatag kung sa naan sila. Sumuni sa mga tuang tagaan o pagtagad sa atong pamalandong. Kung siguro si Elias, doon ay malungtok sa tuang puntahan, o doon na batay tao nga, chat na to, text na to, yung manginahanglan. Di ba? Nabay automatic na pagtubag. Ubasin, sa to sa panginahanglan, ngayon dahil ay basin ihatag na po mo karon ang sobra sa akong sweldo, wala na may kaunang karong simana. Okay? Sumura dito, ma-justify din na ito, kung usi atong panginahanglanon, mo nga dili ta makahatag sa mga gikinahanglan nato sa uman. Kapag karon din sa pagbasa nato, labi na sa Ebanghelyo, gigon sa dinhi na sa sugabiyuda, naghulog, naghatag siya sa bukusay na niya para sa templo. O kaya siguro na itong ihatag para sa Diyos, no? O bisan galing din sa atong simbahan, mo magandang atong nabatasan. No? So sa atong ang paghatag, o sa usay atong paghalad, o kung kinigigan sa atong kasing-kasing, gigan sa ito ang pagkamagihatagon, o sa may sukdanan ini, o sa may sukaanan ani. Basin tungod kay hatag ta, kay basin maulaw ta ba, kay basin mauban sa makita sa uban na wala tayong gihulog. Pero sabihin pa, na ay dili pakakita apan ang Ginoo si Jesus diri sa Ebanghelyo, iya kining nakita na dunay mga dato na tungod kay daghan sila kwarta, so daghan sa mag-ilang gihulog para sa templo. Na iyo sa nakita ang kabos na dunay duha ka dato. Amura bitaw pila na lang nakatidad, no? Na iya gihapon gihatag para sa templo, para sa Diyos. So sa may mensahe ini magong atong una na kumusay gamay ra gyud. Na kumusay dako, mo na pinadako. Na mo na manigamot kita nga madaghan pa dako ang atong mangkon. Ya gamay murag ibali wala na lang nato. Pero sa to ang pagpamalandong ini mga igsoon, kining mensahe nga padayan karon sa Ebanghelyo sa atong mga pagbasa, labi na sa pagkamagihatagon, wala niya ini tungkol sa gamay, tungkol sa dako, no? Ato ang ikapaambi. Dili din padaguay sa lungag sa ato ang bulsa, unya gamay ra kaayo ang unod sa ato ang kasing-kasing. So ang byuda nga ihatag sa iyang gamay na kwarta, doon na sa initod ng mensahe para nato. So mingon, ang byuda ihatag sa iyang kwarta, dili tungod kay ano na siya ikahatag. Kung dili, iyang nakita sa Diyos nga mas maghihatagon kaniya sa tanan iyang nadawat, nagrasya, o labinan sa iyang kinabuhi. Di ba? Kung ato na isutaon, o kung sa atong nadawat gikan sa Ginoo, dili naman di ay jutay o gamay. O labi na atong kinabuhi. Di ba? Usara atong kinabuhi. Mo na yung sinabi sa byuda, mao nga ang iyang paghatag sa pumusay naan niya, yes, gabay man siya, kaya nga no, byuda o kabus man siya, pero murag iyang ihatag ang timbok, ang pinakadako nga naan niya para sa Ginoo. Dili man antay dato ang atong Ginoo sa pag-userba niya na, pero di ba, dito ni Aging Domingo, o kung nahigugma ta sa Ginoo, ang iyang mensahe, lingon siya, kinahanglan tibok na kasing-kasing, tibok na kusog, o sa tibok natong kalan, atong ipadayag ang atong pagigugma kaniya. May so, dili naman kinipulong, o dili, kung kinipagpamalatong sa itong kaugalingon, maging sa ta, tubangan sa tao, o labi na gayon, at tubangan sa itong Ginoo.
giunsa nato paghatag o importansya ang gihatag niyang grasya kanato adlaw-adlaw sa atong kinabuhi o kinahanglan usab na kitay panahon sa pagpaambit niini. Diba sa atong parokya, dili lamang usab din sa atong pagsadibok, dahil sa sadigos, ipatigayan na nato ang gitawag natong stewardship spirituality. No? Ang stewardship spirituality, dili lang ni, kung sa atong mahal na obispo, o sa mani, basi, kwarta-kwarta na lang po niya, no? Kaya dunay mga parokya, kabigon, uy, Father, o Bishop, kanang bitong tithing, o pledges, o kinisunod ng stewardship spirituality, ingon na sila, ako, ang amuang increase, ang amuang koleksyon. Moto ang itagaan ng pagtagal ni Bishop. Namingo siya, uy, ang stewardship spirituality, dili lang ni hagit aron ang ato mga parokyano, mahimong magyatagon o ganang makahatag o kwarta nato. Kudili ang unang purmahon sa stewardship spirituality, ang atong mga kaugalingon, ang atong kasing-kasing, labi na gayon in line, no, sa Bisaya, sa Ginoo, na kinahanglan ang pulong, mao'y mutuhog sa atong kasing-kasing. Ug ang atong pagkamagihatagon, mo sunod lang na, ug kung una sa tanan, mahulma, mapurma, ang atong kaugalingon. Kinabi ay maghihatagon, kinabi ay dako kayo muhatag, niya sa pagkamagihatagon, uy, nanong wala niya ang akong pangalan sa listahan? Nanong wala ba naon sa ako ang pangalan? O diba? Mao ba ka na ang sugdanan sa tinuod nga pagkamagihatagon? Sudo na mo ko'y naghahatag o dagko nga donasyon, no? Pero ingon sila, ihilog ka ba? Ay lang isulti ang akong pangalan. Supot pa sa formation sa atong kasing-kasing sa atong kaugalingon na imo ka na gibuhat, dili aron musikata, no? Dili aron masibya ang atong ngalan, kundi atong kinahanglan nga ato ka nang ihatag tungod sa kapaghihatagon sa Diyos dili kanato, no? Wala bukas ang grasya na yung ihatag kanato, mao nga ato sa pining ipaangkin nato sa uban. Mao na stewardship spirituality. Mao na karon nga atong punyan, no? Wala na aransel, ang ato ang masali ka ng funeral mass, no? Sa una, doon naging obligasyon na automatic muhatag. Wala na ng aransel, kundi itawag na ito halag pasalamat. Nabisag gani ang atong panahon sa koleksyon, di ba? So wala kayo mag-focus na ito. Nagkinagigil na sa ato ang kasing-kasing, no? Sa atong personal na kabubuton ang atong pagpaambit. Pero pag-iksyon mo, di lang pang ikwartahay. Kundi, di ba, sa tulong aspeto sa stewardship spirituality, na ang time, treasure, o talent. So muna, makikunta, muna yung grasya sa Ginoo, maghihatag ka na ito, na naanak ka na ito. Na depende naman ka na ito kung saan na ito yung pagpaambit. O labi ka rin sa ito ang pagpangalagad, no? Na datay panahon sa tanan, naghihatag ka na ito sa Ginoo. Yes, ang atong panahon usahay, kasi naginahanglan o damang ang atong silingan sa atong oras. No? Yes, wala kasi mong kwarta kasi ang atong panahon, ang atong talento, mo'y atong inapaambi. Namawin na ito si Bishop Abel dito sa Pagilaran sa ilang diocese. Nakahinak siya, no? Nandun na siya usap ka lay minister niya, LMN. Tungod kay panday siya, na yes, doon na po siya panginahanglanon. Pero nalandog siya sa gibuhat sa iyang LML. Tingnan, makakita siya silingan nga, uy, kinahanglan naman i-repair ang atop sa iyong balay. Yung mabuluntin siya. Yung wato siya, o yun, diba sina na kayo gamit, inalam mo. Yung ako'y repair, aning imong atop na nabuslot na. Yan, wala bayan. Dili sa mga yung sana, ganang
sweldo. Basta iya kining buhaton na voluntaryo o iya kining mo kining iyang timaan sa iyang pagpaambit sa iyang katapos nagihatag sa Ginoo. Time, no? Oras. Sumuna ang atong talento. Yes, kung doon na dahil bahati, sumuusap ka na. Ang ato ang Tagalog, pero dili ito kani mo dili sa Ebanghelyo sa wala ka na ito, iba't ang istorya kabahin sa babae o byuda na ihatag sa iyang tanan na ang iya nato sa templo na ay mga Pariseyo, no? Mga balaod o magtutudlo sa balaod na nagsuri-suri. Kunya, mangayo sila o hinabang usap sa mga byuda o mga kapos. Kunya, sa kailang ibuhan, nagpasundayan, no? Nagsunog o tagas ng mga sapot, nag-ampo at tubangan sa mga tao. Pero di pa karugin nun di ay. So, dili na mo ay atong tagaan o importansya sa ato ang kaugalingon isip mga sumusunod ni Kristo. Kundi ato din makita sa atong kaugalingon ang maghihatagod sa Diyos. Yung usara ang atong kinabuhi, naghihatag niya kanato, niya mitrasbuhi pa kita, kinahanglan ang atong pagsunod sa iyong kabubuton, mawagay mo pati babaw, mawagay atong tagaan o importansya sa atong kinabuhi. Mo nga, sa mga doan lang natong kinabuhi, naman sa pamilya, naman sa atong katilingban, naman sa atong parokya, ang tanan. Di ba? Ang tanan ini, maghahakit yung kanato kung ang atong kaugalingon, asa nato gitagaan o pagtagal, o mahimo kitang instrumento sa Diyos sa iyang pagpapagihakakon ngadto sa uban. Give, but give until it hurts. Sumong ka na yung hakit ko sa tanan ko. No? Katong dito ko sa Gimaras, no? Doon na dito yung mga monks, no? Mga religious po, mga monghe, no? Kailan mo siguro mo sa mga trapis, no? Ingon pa dito, sa among istorya na pari, doon na nalay 15 ng mga monks dito sa ilang kumpento. Ang ilang luna, dako kayo, 100 hectares. No? Yung wala sila trabahante. No? Wala sila kinukuha, ginasweldohan, aron matabang sa ilang trabaho. Kundi mangunay din ang mga monks. No? Mga tigulang na sila, no? mga idaran. Pero sa ilang pagtrabaho, yun, nagsi tayo, na sila traktor, no? Kaya dako lagi kayo ng ilang plantation sa mga mangga. O uban pa mga tanong. Pero din mo makita, no, sa ilang pag-ampo, sa ilang paghatag silang kaugalingon dito sa Ginoo, ilan na sa gihalad ang ilang kaugalingon layo sa mga tao. No? Kaya dili man na kaya sila maging istorya sa mga tao. Yung muna, diyan na ito makita na daghan kayo itong mga privileges sa atong kinabuhi na wala ang uban. No? Nga mo nga, bisan ganit, kung panahon na matigulang naging sila mamatay, nagipakita dito ang mga lugnanan nila, na gitusok na lang ang mga krus. Diya sa yugta na yun. Yun ang sa kapari na nag-istorya na na murag kahilakot ko kay imagine, mamatay sila 24 hours lang ang paputon. Diya, ilubong na rin kinaumaan. Diya, kung sila doon na yung pamilya, tawagan ng pamilya, namatay ng inyong igsuan. Ang inyong anak, namatay na. Kunya, pabuton, ang pinaka-oras, umabot, o kung dili umabot, sunod sa 24 hours, gusto na lang kung murag balik, niya musulot atong ilahan habito, niya tabunan ang mata, niya ihulog na sa yuta, kunya, tabunan na o yuta. Okay? Niya na lang kasimple. Niya ako itong nakapamalan doon usus, kadang-kadang yung privilege akong ginabuhi. No, adlaw-adlaw, magagawas ko, makaadto ko, asa mong bantuan. Kunya, piniguli. Agoy, isuta na ako akong gagalingon. Alam, grabe pa rin kayo, batasan. Kung pasin, ganap ito, dili natin makita sa uban, niya naras akong gagalingon na nakafocus niya, kita ni ay, daga kayo mga privileges, niya wa sa akong kinabuhi.
wala atong batasan, wala pabagko, yan, magpupunta sa atong isig kaingon, yan, pero bitaw, libre kita sa ato ang kinabuhi, kung ato, kung asa gusto, pero libre punta magbuhat o sala. Di ba? So muna hagit ka na ito, na pagka maghihatagon, di nila tayo masupot. So usay na atay mahatag, nakaptangan o material ng matang. Kundi pagpamalat ng usap sa atong kaugalingon, maghihatagon ng Ginoo sa pagpaambit sa iyang pulong, aron atong mapamalandungan. Yun sa manatong kinipagdawat, kung naigop ka sa mensahe sa Ginoo, yung sa po nato, pag hinay-hinay ng bago ang atong kaugalingon, aron kahimutan ta sa Diyos. So maring atong tagaan po tagaan, ampo nato may suon, no, tadili lamang, kaya kung nakatupan ako sa among obligasyon, nakasimpan ako. Pero ang hagit sa mga pulong atong nalubog, o pagtawag nato ng Kristo Santos sa Eucharistia, hinay-hinay usang kini, na mabago sa pagmuna-una sa atong kasing-kasing, noon mahimo kita matinun-ano o instrumento sa kaayo, kamaluluyon, kapag gihatagon sa Ginoo ngadto sa uban. Dili na nato una-unaon kung usay atong madawat, no? Kaya gingon pa, kung kita buhatan, abli ang atong kamot, sigurado ang abli na kamot makahatag, makadawat usab sa usay ihatag sa Ginoo. So atong pabalandungan, noon kini pulong sa Dios utom sa una-una o kasing-kasing o ginahinay na mubangko sa tuang kinabuhi mitras itagaan pa ng kinabuhi sa Ginoo dili ubos sa kalibutan. Noon ang pagkamagihatagon dili lamang mahatag sa kamot kundi ato kinigihatag subay sa sulod o unod sa ato ang kasing-kasing nga manggihatagon lagikan sa Ginoo. Atong ipadayan ang atong pagtuo. Nagatuwa mo sa Diyos na nga makagagalong sa tanan, mabubuhat sa langit o yuta. Nagatuwa ko ang Jesu-Cristo, iyang puntungan katong Ginoo. Ipanampun siya sa lalang sa Espiritu Santo, nahataong itan ni Maria na ulay, nakanto siya sa sugo ni Poncio Pilato, ginilasan sa krus, nakakay ni Lugong. Miyato siya sa mga nangangamatay, sa ikatulugan daw na banaw siya, misara siya sa langit, o nagalingkod sa krus sa Diyos, ang mga nagagasasalan, muhubali siya sa pagbuo, sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santo Katoliko nga simbahan, sa panagambit sa mga santos, sa pagkasayruan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Magampong ito sa Diyos sa mahal, alam sa panginahangan sa kabus na kaigsuunan o ganatong tanan, sa matang panahuyong kita mo himuha kami maghihatagon Ginoo. Himuha kami maghihatagon Ginoo.
Francisco, atong Santo Papa, kang Guillermo, atong Obispo, o sa tanang kaparian, nga sa kanunay, bagsayon nila ang diwa sa pagkamangihatagon o pagkamalagaron, mag-ampo kita sa Ginoo. Himo ang aming ginataon, Ginoo. Alam sa mga opisyalis sa gobyerno, nga nilunta sila mahulog sa tentasyon sa kahakog o pag-abuso sa gahon, mag-ampo kita sa Ginoo. Himo ang aming ginataon, Ginoo. Alam kanatong tanan nga makatunod na kita sa pagkamapapsanon o pagkamanghyatagon sa kaugalingon, mag-ampo kita sa Ginoo. Himo ang aming ginataon, Ginoo. Alang sa atong mga gagmay Kristohanong katilingban, nga hinungtan ang paagi sa kinabuhi sa usa ka maayong pinialan sa diwa sa sinulo nga simbahan. Mahimo untang parintingnan sa pagkamanghyatagon sa mga nanginahanglan, mag-ampo kita sa Ginoo. Himo ang aming ginataon, Ginoo. Alang sa mga nag-antos sa mga balatian, nga dili mawan-an sa paglahom, nga ana ang Diyos na nasayod sa panginahanglan, o isalig lamang nato kaniya ang tanan, mag-ampo kita sa Ginoo. Himo ang aming ginataon, Ginoo. Alang sa atong mga magtutuong nangamatay, nga manawat na sila sa gasa sa kinabuhing unhay, mag-ampo kita sa Ginoo. Himo ang aming ginataon, Ginoo. May gumang mahal, iusa kami, ug ang among mga pag-ampo diya sa bugtong sa sakripisyo ni Kristo, among Ginoo. Amen. Talihog ng lingkod at mandamon ng atong mga mahal. Kasing nga ibalik
sakripisyo, dawaton ito sa Diyos na mahal, mapagagawang sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo ang sakripisyo ilan sa inyong mga kamo, alam sa pagkayo pagmaya sa iyang ngalan, alam sa kapusdanan sa santos na simbahan. O Ginoo, kining santos nga misa, magadala mo tagaling ka namo sa imong panalangin o magdala mo ka namo sa iyang isaal na kalawasan. Pinayamong ipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manatan ninyo, Manakasal kanyo, ibayaw o inyong kasing-kaso. among ibayaw, manto sa Ginoo. At pasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Amay o imararo. Santos nga mahal, Diyos nga tunay magagawang sa tanan. Agay matanong gayon na magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit kaysa dabong kaluoy ihigugma mo gayon ang kalibutan. Sa ingon nga imong ipadala nga among manunubos sa imong anak, imo siyang ipadala nga tao sama kanamo, tinuon hawa sa sala. Aron imong higugmaon dinhi kanamo, katong imong gihigugma diha ng Kristo. Yusigan namo ang imong mga gasa sa grasya, pinaagi sa among pagsukod. Apan nahiuli dinhi kanamo, pinaagi sa pagsugod sa imong anak, ug sa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangi kami sa imong himaya, tuyog sila walay hunong, pag-amin. Santo, 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 Panginoon, Diyos sa kalaupan, puno ang langit ug yuta, sa imong himaya. Pusana sa kalikasan, ay tunang nag-aani sa ngalan sa Ginoo. Pusana sa kalikasan. Santos ikaw, Ginoo, tinuran sa kanang kasantos, ipadala ng Espiritu ang pagsantos ninyo mga kasan, para may mong giniala ka naman, alawas sa dugo ni Jesucristo ang Ginoo. Sa pagpasapit siya ng kaugalingon, may kuha siya upan, may pasalamat kanimo, ipikas yung mihatag dini ngadto sa iyong mga tinunan o mingon. Dapat ang kinininyo nga tanan o kanan, ikini mo ang akong lawas ng itugyan, alam ka ninyo. Sa mga pagkatapos ng panihapon, ikuha sa kalis, ipasalamat kanimo kung saan, mihatag dini ngadto sa iyong mga tinunan, o mingon, gawata kini, Panginoon kong mga tanan, ikaniini. Ikini mo ang kalis sa akong dugo, sa bagong kunhay ng kasabukan. Ang dugo ngay ula alam kaninyo, ug alam sa tanang mga tao, aron ang mga sala o pasaylo. Buhata kini, ang paghandong kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Kaluluwa sa kalibutan, kanatubos ka na ako. Inaagi sa iyong Diyos, kung pagkabanaw, luwas sa kami. Mapaghandog sa matay ng pagbabanaw ng Jesucristo, naghahalad ng kanimo amahan, inigpan sa kinabuhi, ug sa kalawasan. Nagpasalamat kami kanimo, tungod kayo mo kami giisip, hanayan ng mga tubang o malagad kanimo. Di mo ang kami ng malawat sa lawas ng dugo ni Kristo, magkayo sa biha sa Espiritu Santo. Kinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalimutan, di mo ang mahigpit kami diha sa lupa. O ba ni Francisco ang Papa, ikilyar mo ang Obispo o sa kanang mga kanan. Pinumdumi usag ang among maigsoon nga namatay, malauman yung mabanaw sila, o kang tanan na namatay diya sa imong kaluoy. Dala silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan,
Himuha kaming angayan na makaampit sa kinabuhing kunay. Uban ni Maria, inahan, maulay sa Diyos. Isa Jose, iyang bana. Uban sa mga apostoles ni San Juan Pablo II, Santo Hannibal Maria, ug sa dalang mga santos na nagatuman sa imong kabubuton na taas sa katuliman. Uban kanila ang ikong ganaygon, uban ikong kahimayaon, pinaagi ni Yesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya o gihata ka na kanimo mga dadahong naman, yasa tayo usap sa Espiritu Santo, ang tanang lumog himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, Amen, Amen. Kung magamit ito sa mahan at nabito ng mga tulong, magitulo ka natin ng Jesus. Amen. Kalinaw sa Diyos sa kanunay, manahan ninyo. Manasap kanimo. Makita na ang pag-iligsunay. Yes. Pero sa Diyos na nagawanda sa mga sala sa Panginoon, kahaluin kami. Cordero Santo.
Kristo ang atong manluluwas, ang kordero sa Diyos, nagawagtan sa mga sala sa kalibutan. Mula na gidapit, alam sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay magkalawag kanimo, apan ang pangulo mo lamang na maayo ako.
Pagambot na Ginoo, gibago mo kami sa pan sa kinabuhi gikan sa imong lamesa, malikod uta kanamo kining pagkaon diya sa imong gugma aron magalagad kami kanimo dinhi sa among mga kaigsuonan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang pag-ampo sa Hubilyo. Amahan nga naa sa langit, hinaot nga pagtuo nga imong gihatag kanamo diya sa imong anak, si Jesus Kristo ang igsoon, ug ang kalayo sa gugma nga gipasiga diya sa among mga kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo. Magpukaw kanamo sa balaang paglaom alang sa pag-abot sa imong gingharian. Hinaot nga imong grasya mag-usab kanamo ngadto sa magugihon nga mga tingpatiman sa mga binhi sa Ebanghelyo. Hinaot nga kadtong mga binhi mag-usab sa kinahiladman sa tawo ug sa tibuok kalibutan, uban ang tinuod nga pagpaabot sa usa ka bagong langit ug usa ka bagong yuta. Kung ang gahom sa dautan maunto, ang imong himaya mosanak sa kahangturan. Hinaot nga ang grasya sa Ebanghelyo magpukaw kanamo nga magpapanaw sa paglaom sa pagpangandoy alang sa mga bahandi sa langit. Hinaot nga ang grasya magpakailap sa kalipay o kalinaw sa atong manunubos sa tibuok kalibutan. Kanimo among Dios dalaygon sa kahangturan. Himayaon ang dalaygon hangtod sa kahangturan. Amen. Paligog manglingkod, isunod karon ang second koleksyon alang sa dugang pundo sa konstruksyon sa simbahan. Tini Karol B. Buntia, anak nila Honorado Buntia, Umulita Bukaya, buot magigiusan ngadto kay Cristila Nuno, anak ni Rachel C. Nuno, na pareho naguyog sa Darong Santa Cruz, Davao del Sur. Ruel D. Sarahina Jr., anak nila Ruel Sarahina Sr., ug Agustina de Raco, na taga Cubingon, Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur. Buot magigiusan ngadto kay May Tampipi, anak nila Magdaleno Tampipi, Ugria Dilaga, na taga Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur.
Dexter Jan A. Ricardo, anak nila Domingo Ricardo, Josephine Aleria, buot magigiusan nato kay Camille Marie D. Imbudo, anak nila Rolando Imbudo ug Fred Marie Del Mundo, nga pareho nagpuyo sa Inawayan Santa Cruz, Davao del Sur. Kinsa katong adunay kasayuran sa mga impedimento kabilinggan ngadto sa uban, palihog sa pagkikita sa atong mga kaparihan diha sa opisina. Mga pasalamat ngadto sa atong Mass Presider, Reverend Father Julius Discartin RCJ, sa sponsor sa atong Santos nga Misa, ang mga LML, sa atong choir, sa mga nag-assistir na nahimong kabahin sa Santos nga Misa, sa mga nagpagi sa intensyon, sa sponsor sa mga bulag. Pasalamat ngadto sa mga pamilya ug individual nga handang kanunay sa paghatag og suporta ug donasyon alang sa simbahan ug panginahanglan sa atong mga kaparian. Sa tanan nga niya karon dinhi nga nagigiros ani ning Santos nga Misa, daghang salamat. Labaw sa tanan at pasalamatan ang atong Ginoong Hesukristo uban sa pangalihan ni San Juan Pablo II. Mga pahibalo, adunay pahigayon nga BBS o Bible Basic Seminar sa Nobyembre 23, 2024 adlaw Sabado dito sa mga sakop sa JKK Zone 1 Inawayan, sa JKK Bethlehem sa Fatima o JKK San Hannibal sa alas 8 hangtod sa alas 12 sa Ukto, o sa JKK San Pedro Zone 1 o JKK Santa Lucia sa Alona hangtod alas 4 sa hapon. Gidapit ang mga sakop sa mga JKK nga moapil sa maong seminar, ilabi na ang mga apostolado, mga kabatanunan ug tanang lumilihok sa simbahan. Open seminar sa CFT kung Catholic Faith Defender karong Sabado, pitsa 16 sa Nobyembre, dinhi sa atong parokya St. John Paul II Sub Paris. Magsugod alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Sa sunod Domingo ang sponsor sa alas 4:30 sa kadlawon mao ang mga LML. Sa alas 6 sa buntag ang JKK Immaculada Concepcion Zone 4. Sa alas 8 sa buntag ang JKK San Roque Zone 4. Sa alas 10 sa buntag ang JKK La Purisima Zone 1. Sa alas 4 sa hapon ang youth sa Zone 4. Sa mga nagsaulog silang birthday o pining anniversary, palihog pag-ani sa tubangan alang sa panalangin. Diyos na ng mabuhatan, pasalamatan kami naghanap sa kagay ang sa nasa sa kinabuhi, patalimog yung mga panggampo ninigin mo mga alagad, isa naghandong sa inangadlaw na tauhan, ug namalipayon sa imong nasa sa kinabuhi, ug ugma, pamilya o kahigalaan. Panalangin sila sa imong presensya o ugma sa imong ugma, aron magmalipayon sila sa dagat pang katuigan. Kasang kinabuhi, ipagapahimuot kanimo. Pinahawag di pangayo, pinahagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Ginumanakan ninyo, Manawa sa kanino. manalangin ka ninyo ang Diyos na makagamo sa tanan, amahan, kaganak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Dadalhin ninyo ang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa pagsaud sa imong tanan, sa pagiyang sa among tanan, tumuran ka man sa among kalipay, Ginoo Diyos, salamat sa tanan. Ikaw na ang kalagpanan, manaliyong ang lalaban, among puso sa tanan sa kauyan, Ginoo Diyos, salamat.